Number 10. Matatag na kambal sa India. Ang kambal na sina Sona at Mona Singh mula sa Punjab, India ay nagsilbing inspirasyon sa marami dahil sa kanilang katatagan at determinasyon. Ipinanganak silang magkadikitang katawan, ngunit may hiwalay na utak at puso, dahilan upang mamuhay sila ng may kakaibang hamon. Bagaman pinanganak na may iisang atay, pali at gallbladder, hindi ito naging hadlang upang makamit nila ang kanilang mga pangarap. Sa kabila ng hirap sa pisikal na kalagayan at limitadong galaw, napagtagumpayan nilang makakuha ng diploma sa electronics at nagtrabaho bilang mga electrician sa gobyerno ng Punjab. Ang kanilang kwento ay nagpapakita ng tagumpay na nakamit sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at paniniwala sa sariling kakayahan. Hindi lamang sa larangan ng trabaho sila naging huwaran kundi maging sa pagbibigay inspirasyon sa iba. Sa pamamagitan ng kanilang kakayahang ayusin ang mga kagamitang elektroniko, pinatunayan ni Sona at Mona na ang pisikal na limitasyon ay hindi hadlang upang umunlad. Patuloy silang nagsisikap araw-araw upang mapabuti ang kanilang buhay at maging ehemplo ng pag-asa. Ang kwento ng kambal na ipo ay nagpapatunay na kahit ang mga imposibleng sitwasyon ay kayang lagpasan basta't may matatag na loob at determinasyon. Number 9. Pagkakaisa ni Pin at Pan. Ang kambal na sina Pin at Pan mula sa Thailand ay ipinanganak na magkadikit sa tiyan at sa kabila ng kanilang kakaibang kalagayan, nakayanan nilang mamuhay ng may saya at pag-asa. Lumaki silang magkasama sa bawat sandali, mula sa pagpasok sa paaralan hanggang sa pakikisalamuha sa mga kaibigan. Ang mga doktor ay una nang nagsabi na baka hindi sila magtagal, ngunit binigo nila ang mga inaasahan. Natutunan nilang maglakad, maglaro at gumawa ng mga pangkaraniwang bagay sa pamamagitan ng mahusay na koordinasyon. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, nagawa nilang harapin ang araw-araw na hamon ng buhay. Nang may tapang at determinasyon, bukod sa kanilang personal na tagumpay, nagsilbi rin silang tinig ng mga taong may kaparehong kondisyon. Sa pamamagitan ng mga panayam at dokumentaryo, ibinahagi ni Pin at Pan ang kanilang karanasan upang ipaalam sa mundo na ang pagkakaiba ay hindi dapat ikahiya. Sa mga pagpasok sa paaralan, bawat sandali, mula sa pagpasok sa paaralan hanggang sa pakikisalamuha sa mga kaibigan, ang mga doktor ay una nang nagsabi na baka hindi sila magtagal, ngunit binigo nila ang mga inaasahan. Natutunan nilang maglakad, maglaro at gumawa ng mga pangkaraniwang bagay sa pamamagitan ng pagtutulungan na gawa nilang harapin ang araw-araw na hamon ng buhay ng may tapang at determinasyon. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, nagawa nilang harapin ang araw-araw na hamon. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala na sa kabila ng pisikal na pagsubok, ang pagkakaisa at pagmamahalan ay sapat upang makamit ang isang masayang buhay. Sa kanilang halimbawa, ipinapakita nilang ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtanggap at pagkakaisa. Number 8. Kambal na nagtagumpay sa Amsterdam. Ang kambal na sina Neve at Nelly Colin mula sa Amsterdam ay isang pambihirang halimbawa ng latas at pagtitiis. Ipinanganak silang magkadikit sa likod ng ulo, isang kondisyon na bihira at itinuturing na mapanganib. Bagaman maraming doktor ang nagsabing hindi sila tatagal, nang lampas sa 10 taon, pinatunayan nila ang kabaligtaran. Sa ngayon, umabot na sila sa edad na 21 at namumuhay ng masigla. Natutunan nilang harapin ang mga hamon ng buhay ng magkasama. At sa tulong ng kanilang matibay na ugnayan bilang magkapatid, napagtagumpayan nila ang mga diskriminasyong kanilang naranasan. Bukod sa pisikal na lakas, taglay ni Neve at Nelly ang matatag na kalooban at inspirasyon para sa marami. Aktibo silang lumalahok sa social media, kung saan ibinabahagi nila ang kanilang araw-araw na buhay at mga karanasan bilang conjoined twins. Sa pamamagitan ng kanilang mga video at posts, pinalalaganap nila ang kamalayan tungkol sa kanilang kalagayan at tinutulungan ang iba na tanggapin ang pagkakaiba.
Ang kanilang tagumpay ay hindi lamang nakikita sa pisikal na aspeto, kundi sa kanilang positibong pananaw sa buhay. Isang patunay na ang pag-asa at pagtanggap sa sarili ay kayang magpabago sa pananaw ng mundo. Number 7. Maggambal na muling nabuhay. Mula sa Egypt, ang kambal na sina Muhammad at Ahmed Ibrahim ay sumailalim sa isa sa pinakamahirap at pinakamapanganib na operasyon sa kasaysayan ng medisina. Ipinanganak silang magkadikit sa tuktok ng ulo, isang kondisyon na nagdulot ng matinding panganib sa kanilang buhay. Sa tulong ng mahigit 50 espesyalista, isinagawa ang operasyon noong 2003 na tumagal ng 34 na oras. Bagaman labis ang pangamba ng kanilang mga magulang, nagtagumpay ang operasyon at napaghiwalay ang kambal ng ligtas. Mula noon, sinimulan nila ang bagong yugto ng kanilang buhay bilang magkahiwalay na individual. Gayunman, hindi naging madali ang kanilang pagbangon matapos ang operasyon. Si Muhammad ay unti-unting nakarecover, samantalang si Ahmed ay nahirapan sa pisikal na pag-unlad at nangangailangan ng espesyal na edukasyon. Sa kabila nito, hindi sumuko ang pamilya at mga doktor sa pagbigay ng suporta sa kanilang rehabilitasyon. Hanggang ngayon, patuloy silang lumalaban at nagiging inspirasyon sa marami, lalo na sa mga pamilyang may kaparehong karanasan. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala na kahit ang pinakamabigat na pagsubok ay kayang mapagtagumpayan kapag may pananampalataya, pag-asa at pagtutulungan. Number 6. Kambal na nag-alay ng buhay. Ang kambal na sina Ladan at Lale Bijani mula sa Iran ay nagbigay ng makabagbag damdaming halimbawa ng katapangan. Ipinanganak silang magkadikit sa ulo, isang kondisyon na bihira at mapanganib. Sa kabila ng panganib na dulot ng kanilang kalagayan, pinili nilang mamuhay ng may dignidad at pangarap na makapamuhay ng hiwalay. Matapos ang maraming taon ng paghihirap at pagnanais ng kalayaan, nagpasya silang sumailalim sa isang operasyon sa Singapore noong 2002. Sa kabila ng babalang ibinigay ng mga doktor tungkol sa mataas na posibilidad ng panganib, itinuloy nila ang operasyon bilang simbolo ng kanilang matinding pagnanais ng kalayaan. Sa kasamaang palad, hindi naging matagumpay ang operasyon at kapwa sila pumanaw habang isinasagawa ang proseso. Ang kanilang kwento ay nagdulot ng malalim na lungkot at paghanga sa buong mundo. Marami ang tumingin sa kanila bilang mga bayani, mga taong handang isugal ang buhay para lamang maranasan ang pagiging malaya. Sa kanilang sakripisyo, naipakita nila ang sukdulang anyo ng tapang at pag-ibig sa sarili. Hanggang ngayon, ang kwento ni Ladan at Lale ay nagsisilbing paalala na may mga taong handang harapin ang imposible, alang-alang sa pag-asa at pagkamit ng sariling kalayaan. Number 5. Matibay na pagkakapatid. Ang kambal na sina Ronnie at Donnie Gallion mula sa Estados Unidos ay kilala bilang isa sa mga pinakamatagal na nabuhay na conjoined twins sa kasaysayan. Ipinanganak silang magkadikit mula sa ibabang bahagi ng katawan hanggang balakang, dahilan upang mahirapan silang kumilos at mamuhay ng karaniwan. Sa kabila nito, pinatunayan nila na ang limitasyon ay hindi hadlang upang maging masaya at makamit ang layunin sa buhay. Sa tulong ng kanilang pamilya, nakapagtrabaho sila, nakibahagi sa mga palabas at dokumentaryo, at nakilala sa buong mundo bilang simbolo ng katatagan at pagtitiis. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay, lalo na sa mga panahong kailangan nilang mag-adjust sa isa't isa sa bawat galaw. Gayunpaman, pinanatili nila ang magandang pananaw sa buhay at ang pagkakaisa bilang magkapatid. Ang kanilang pagkakaunawaan at pagmamahalan ay naging pundasyon ng kanilang mahabang buhay. Hanggang sa kanilang katandaan, nanatili silang magkasama. Patunay na ang ugnayang kapatid ay mas malakas pa kaysa anumang pisikal na hadlang. Sa kanilang kwento, makikita na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pisikal na kalayaan, kundi sa tibay ng loob at pagkakaisa ng puso. Number 4. Musikal na kambal. Ang kambal na sina Carmen at Lupita Andrade
ay isa sa mga pinakatanyag na conjoined twins sa modernong panahon. Ipinanganak silang magkadikit mula sa dibdib hanggang balakang at nagbahagi ng ilang mahahalagang organo tulad ng atay, tadyang at ilang bahagi ng sistemang panunaw at sirkulasyon. Sa kabila ng komplikadong kalagayan, hindi ito naging sagabal upang mamuhay sila ng may layunin. Natutunan nilang kontrolin ang kani-kanilang mga galaw. Isa ang umaayuda sa paglalakad, isa naman sa pagbabalanse. Dahil dito, nakamit nila ang kakaibang koordinasyon na hinangaan ng mga doktor at taga-subaybay. Maliban sa kanilang matatag na samahan, nakilala rin sina Carmen at Lupita sa larangan ng musika. Pareho silang bihasa sa pantugtog ng piano at madalas nilang ipamalas ang kanilang talento sa mga pagtatanghal. Bukod dito, nagkaroon sila ng malaking tagasunod sa social media kung saan ibinabahagi nila ang kanilang mga karanasan bilang inspirasyon sa iba. Ang kanilang katatagan at dedikasyon ay nagpapakita na hindi kailanman hadlang ang pisikal na kalagayan upang maabot ang tagumpay. Sa kanilang mga mata, ang musika at pagmamahalan bilang magkapatid ay sapat na dahilan upang magpatuloy sa buhay ng may ngiti at pag-asa. Number 3. Kambal na nag-ugnay ng isip. Mula sa Canada, ang kambal na sina Krista at Tatiana Hogan ay namumukod-tangi dahil sa kanilang pambihirang koneksyon sa utak. Ipinanganak silang magkadikit sa ulo noong 2006 at binigyan ng napakaliit na tsansang mabuhay, ngunit nilampasan nila ang lahat ng balakid. Sa tulong ng kanilang pamilya at mga doktor, lumaki silang masigla at matatag. Ang tamanghamanghang aspeto ng kanilang buhay ay ang kakayahan nilang maramdaman at makita ang nararanasan ng isa't isa, isang pambihirang ugnayan ng isipan na napatunayan sa mga medikal na eksperimento. Sa kabila ng mga komplikasyong medikal, namuhay ang magkapatid ng may sigla at saya. Natutunan nilang kumilos bilang iisang unit, ngunit may kanya-kanyang personalidad at pananaw sa mundo. Ang kanilang pamilya ay nagsilbing matibay na haligi ng suporta. Piniling itaguyod ang normal na buhay para sa kanila. Sa murang edad pa lamang, naging inspirasyon na sila sa marami dahil sa kanilang kakayahang magbigay ng pag-asa. Ang kwento ni na Krista at Tatiana ay nagpapatunay na may mga ugnayang lampas sa pisikal na anyo, ugnayang nilikha ng pagmamahalan, tiwala at koneksyon ng dalawang pusong tumitibok bilang isa. Number 2. Tagumpay ng kambal mula Minnesota. Ang kambal na sina Abby at Brittany Hensel mula sa Minnesota, Estados Unidos ay isa sa mga pinakatanyag na halimbawa ng pagkakaisa at disiplina. Ipinanganak silang magkadikit mula sa dibdib pababa at may magkahiwalay na utak, dahilan upang magkaroon sila ng dalawang personalidad ngunit iisang katawan. Sa halip na maging hadlang ang kanilang kondisyon, ginamit nila ito bilang pagkakataon upang ipakita ang lakas ng pagtutulungan. Sa tulong ng matiyagang pansasanay, natutunan nilang sabay na maglakad, sumulat at kahit magmaneho ng sasakyan. Ang kanilang kahusayan sa pagkilos bilang iisang unit ay nagpatunay sa kakayahan ng tao na magtagumpay sa kabila ng pisikal na limitasyon. Sa paglipas ng panahon, nagpatuloy sina Abby at Brittany sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Nagtapos sila sa kolehiyo at naging guro, gamit ang kanilang karanasan upang magbigay inspirasyon sa mga estudyante. Nakilala rin sila sa mga dokumentaryo na nagpakita ng kanilang pang-araw-araw na buhay at mga hamon na matagumpay nilang nalampasan. Sa kabila ng pambihirang kondisyon, pinatunayan nila na ang tagumpay ay nakasalalay hindi sa pisikal na anyo, kundi sa dedikasyon at pananampalataya sa sarili. Ang kwento ng kambal na ito ay nagsisilbing paalala na walang imposible kung may pagkakaisa at matatag na puso. Number 1. Pagmamahalan ni Callie at Carter. Ang kambal na sina Callie at Carter Torres mula sa Idaho, Estados Unidos ay simbolo ng pag-asa at katatagan. Ipinanganak silang magkadikit sa tiyan bilang Omphalophagus twins na nangangahulugang magkasalo sila ng tiyan at bahagi ng balakang. Ngunit may magkahiwalay na katawan mula dibdib pa itaas. Sa kabila ng hamon ng kanilang kalagayan, lumaki silang masigla at masayahin. Mula pagkabata,
Tinuruan sila ng kanilang mga magulang na yakapin ang kanilang pagkakaiba at mamuhay ng may kagalakan. Nakapasok sila sa paaralan at naging aktibong bahagi ng kanilang komunidad, kung saan hinangaan sila dahil sa kanilang kabaitan at sigla. Ayon sa mga doktor, delikado ang anumang operasyon upang sila'y paghiwalayin. Ngunit minabuti ng pamilya na huwag itong ituloy dahil ligtas at masaya naman ang kambal. Sa bawat araw, pinapatunayan ni Kali at Carter na kayang mamuhay ng buo kahit sa iisang katawan. Lumalago silang puno ng pag-asa, ginagabayan ng pagmamahal ng kanilang mga magulang at ng buong komunidad. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pagsasanib, kundi sa matibay na ugnayan ng pamilya, pagmamahal at pagtanggap, isang paalala na ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa puso, hindi sa anyo ng